Good mo Magandang umaga, Manong Ted, at Oo. kay DJ Chacha, at sa Mm. inyong mga taga-subaybay. Mabuti po. Opo, salamat sa panahon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Inyo ho bang nabasa ang sinasabi kong number 44 na bahagi ng umano'y sinumpaang salaysay? Well, nabigla po ako, no? At nasama kaming mga makabayan diyan sa sinasabing nakatanggap daw ng maleta. Talagang dinideny po namin ito at walang katotohanan yung mga nabanggit diyan sa affidavit na yan, na joint affidavit na unsigned. So, na-analyze nga natin, Manong Ted, ano, ang mga dahilan kung bakit siguro may ganito na palabas na naman ang kung sino man yung mga naglabas niyan. Distraction lang ito. Alam naman natin na nalalapit yung yung hearing ng impeachment ni Sara Duterte, impeachment ulit, at saka ito yung kasalukuyang nangyayari sa ICC hearing, no? Kaya ito ay tingin natin ay distraction, no? Parang pusit tactics na naman ito na inilihis ang usapin doon sa mga pinag-uusapan sa ngayon. Oo, kasi nga dito po yung makabayan na binabanggit po ni Ma'am France ay ito pong si Arlene Brosas, Franz Castro at ito pong maging si Manuel Raul. Raul Manuel po ng Kabataan Party List. Alright, ganito po ano, Ma'am France. Ma'am, Mm. inyo ho bang nakakausap si Zaldico nung panahon na siya pa ay Committee on Appropriations Chairman, and during the time po na nagkakaroon ng Quadcom Committee hearing, kayo ba'y may mga pag-uusap mismo nitong si Congressman Zaldico? Well, nakita niyo naman doon sa mga budget hearing, no, noong siya pa ay Committee on Appropriations, no, doon kami nagkakausap. Madalang naman na makita natin sa plenaryo or umaattend ng plenaryo at pang mga hearing si dating Congressman Saldico. So, yun po yung mga pagkakataon na nakikita kami. O nakikita namin siya. Meron ho bang mga pagkakataon din na yung kanyang mga sinasabi na security ay naoobserbahan po ninyo na aali-aligid lang diyan, at pagkatapos yung nga nakakaobserba na pagkatapos ng meeting ninyo may mga ibinibigay umano na mga male-maleta o dating minsan nga daw po ay kahon-kahon na ang presumption nga ang laman po ay pera. Wala po, Manong Ted, parang talagang nakakatawa yung ganyang mga allegation. Wala po tayong napansin na mga ganyan. So, doon sa Kongreso siguro marami siyang mga mga hindi ko kilala na mga staff, no, o mga security. So, wala po ako ni minsan na nakilala sa mga yan kung meron man. Yung 80 na Marines na yan, hindi ko po yan napansin. Opo. Ano ho kaya ang dahilan kung bakit naisama naman kayo dito sa 25, pag binilang mo ito, 25 na mga mambabatas na umano nga ay na-deliveran ng iba't ibang laki ng maleta? Well, parang systematic ito, Manong Ted, no, na paglihis doon sa tunay na nangyayari sa ating bansa sa ngayon, yung paniningil natin ng accountability, no, sa mga corrupt, lalong-lalo na ito napipinto yung pagdinig natin doon sa impeachment complaint ulit. At ako, isa kami, no, ang makabayan ang nag-endorse, no. Ako bilang bilang hindi na kasama sa Kongreso ay nangunguna ako doon sa complainant. Kaya isa siguro itong dahilan kung bakit merong mga ganitong mga distraction. At ayan, malapit na yung impeachment at gustong mailihis yung mga issue kaugnay niyan, at tingin natin ito rin yung hearing sa ICC na pangunahin pa rin namang mga abogado ay galing sa makabayan. No, at mula noong 2018 consistent po tayo na talagang ni-expose, nilalabanan po yung mga extrajudicial killing. At ito po ito naghahanda sa eleksyon si Vice President Sara Duterte, at
ito siguro pabahagi rin ito ng ng demolition job niya against sa mga makabayan at iba pang mga progresibong organisasyon. Okay, sige po. Sa panghuli po, ma'am, basahin ko lang po ito ha. Di ho ba kasi nga kayo po ay aktibo doon sa Quadcom hearings, di po ba? Opo, ma'am po, Okay. tama po. Basahin ko lang ito ha, para ho, nandyan na po kayo. Para lang ho kayo makasagot nga dito. Ang sabi po sa number 36, no, tuwing may hearing ang Quadcom, ay inuutusan kami na mag-escort sa mga executive assistants ni Zaldico papuntang House of Representatives na nagdadala ng mga paper bags na bawat isa ay naglalaman ng 5 million pesos. Sinabi sa amin ng mga executive assistants na ito ay para sa mga mambabatas. Number 37, nandun lang kami sa malapit sa helipad at nakikita namin na doon nagpapasundo ang mga mambabata sa kanilang mga drivers at may kanya-kanyang bit-bit sila ng mga paper bags na siyang mga dinala namin doon. Kayo ba'y nagagawi dyan sa helipad, ma'am? Wala po, Manong Ted, wala naman po akong helicopter. Saka hindi po ako napupunta. Kaya parang lahat yan po ay wala po akong, hindi po ako aware sa mga ganyang mga pangyayari po. Okay, sige po. At least po natawagan po namin kayo at nakuha po yung panig nga dito po sa isyong ito. O sige, so sa tingin po ninyo, saan kaya hahantong ito? Ito pong paglantad ng 18 dating mga sundalo daw po at ang kanila pong sinasabi na ito lang yata ang simula, ano? Meron pa daw susunod pa ng mga salaysay. Well, sinabi naman ng abogado, Manong Ted, di ba, ipapasa daw po nila yan doon sa ombudsman. No? Kaya tignan po natin ano yung mga magiging development ng mga pangyayaring ganyan. At kami po, hindi po kami madidistract. Hindi po kami mawawala ng focus doon sa ating mga paniningil ng pananagutan. Ito, by next week, yung impeachment ay naghahanda po kami. No, at hindi po kami talagang mawawalan ng focus doon sa gagawin nating paniningil at yung syempre doon sa paghingi ng katarungan po sa mga AJK victims. Okay, sige po. Ma'am Fran, salamat po na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Thank you po. Salamat din po, Manong Ted. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!